Hallelujah. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters covers the sea. See our hearts and remove anything that is standing in your way of coming to you today. Oh, our Father, who art in heaven, and hallowed be thy name. Our Father, oh, hear us from heaven, forgive our sins, we pray, reach. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Oh, holy is the Lord, holy is the Lord, holy is the Lord, holy is the Lord. Oh, holy is the Lord, holy is the Lord, holy is the Lord, holy is the Lord. Oh, our Father, who art in heaven, and hallowed be thy name. O our Father, oh, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Sus Kristo. Tayo mawit pa ng isang awitin. Hallelujah. Bago tayo manalangin, hinahayaan ko kayo tumayo mga kapatid. Awitin natin yung kanta nagsasabing, I am the God that healeth thee. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord my healer. I am the God, hallelujah, for the last time. Oh, I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I've sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer.
For you are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You've sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah. Ito ay ang finished product na ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo pinagaling na niya, mga kapatid. Kung kayo may mga karamdaman sa pagkakataong ito, hallelujah, i-claim nyo sa ating mahal na Panginoon ang inyong kagalingan. Dahil pinagaling na tayo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Tayo muko. Ibigay natin nating buong reverence sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, aming sinasambang yung dakilang pangalan, Lord Jesus Christ. Sa iyong pangalan, Lord, kami dumudulog at dumadalangin. Kami nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay po namin, Panginoon. Salamat na minsan pa kami dinako mo, Lord, sa bahay dalanginan upang ganapin ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang kamay na nag-ingat sa amin, Panginoon, patungo dito. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong provision sa buhay namin. Hallelujah, Lord God. Sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay, Panginoon, hindi ka nagkulang mula sa material na bagay, Lord, hanggang sa spiritual na pagpapala, Lord. Kami binusog mo at kami, hallelujah, binigyan mo ng abundance ng lahat ng bagay na ito. Kaya, Panginoon, narito kami, Lord, punong-puno kami ng kagalakan, ng pagpapala at ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Narito kami, Lord, upang purihin ka sa espiritu at katotohanan. Kaya, Lord, kami nagpapakumbaba sa iyong dakilang hallelujah, harapan ng habag ng iyong trono at awat biyaya, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa mga aspeto ng pamumuhay kami nagkulang, nagkasala at nagkamali, Lord. Mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, na aming naisip, nasambit, hallelujah, ninasa, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng bagay na ito, Lord. Pugnawin mo ang lahat ng ito sa aming pagkatao. Kami paging tapatin mo, Lord, na humarap sa iyo sa gabing ito ng aming panalangin. Panginoon, kami, hallelujah, lubos na umaasa sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Wala kaming kahit na ano pang, hallelujah, kakayanan para, Lord, may pagpalang bawat isa, Panginoon. Bagkus, Lord, ikaw ang source ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya hallelujah, sa iyo lang kami tumatangan, Lord Jesus. Umaasa kami ng lubos-lubos na kami pagpapalain mo, Panginoon. Kami palalakasin mo, Lord God. Kami kakatagpuin mo, Panginoon. Dahil, Lord, ikaw ay tapat kailan paman, Panginoon. Ikaw ay laging narito, Panginoon, sa ating, hallelujah, bahay tagpuan, Panginoon, ang iglesia, Lord God, na yung pinrovide mo para sa amin upang katagpuin ang lahat ng aming pangailangan. Salamat, Lord God, sa lahat ng kapatid na narito na patuloy na tumutunghay at sumusuporta sa gawain mo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord. Ibigay mo ang lahat ng desire ng kanilang puso, Lord God. At lalong-lalo na, Lord, sa may mga karamdaman sa pagkakataong ito, Lord, pagalingin mo sila sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon. We're anticipating of your blessing this evening, Lord God. We bless your name, Lord. We praise your name. We give you all the highest thanksgiving and glory and honor in the blessed name of the King of Kings and the Lord of the Lords, our Lord, our Jesus Christ, our Savior, for the glory of God. Amen and amen. Praise be to God. Tayo po ay manatiling nakatayo sumandali, mga kapatid, habang binabasa po natin ang ating teksto sa 2 Peter chapter 1 verse 21. Hallelujah. Sino po bang nag-e-enjoy sa mga preaching ng ating mahal na pastor na kanyang sinisiris? Hallelujah. Ito po ay, hallelujah, kaugnay ng kanyang sinishare, hallelujah. Yung inspiration na sinishare ng ating mahal na pastor, hallelujah, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon, ginagamit ng ating mahal na pastor. So ito yung natatransfer sa atin, no? Habang tayo nakikinig ng inspired word, tayo di nagiging inspired, no? Hallelujah. Sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 21, "For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." Hallelujah. Tayo po sumandalang manalangin muli, mga kapatid. Hallelujah. Dear Lord God, salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na aming pong pagsasaluhan sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Ikaw lang ang malulhati, Lord. Ikaw ang madakila sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Gamitin mo ang iyong munting lingkod
bilang isang mikropono lamang, Panginoon. Isang tabi mo, Lord, ang lahat ng, hallelujah, anong kakayanan, anumang kaalaman ko, Panginoon. Ako po'y buong pusong iniyield ko ang aking vessel sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba ako sa iyo, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang mangusap sa aking mga mahal na kapatid sa gabing ito. Sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoon, minamahal ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, name we pray. Amen. Makaupo na po ang lahat. Hallelujah. Ang title po ng ating paksa sa gabing ito ay Divine Inspiration. Hallelujah. Hallelujah. Ang inspirasyon ay kailangan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, no? Dahil pag wala kang inspiration, tamad na tamad kang kumilos, no? Ayaw mong tumayo, gusto mo lagi ka lang nakahiga, parang wala kang gana sa lahat ng bagay, no? Pero pag inspired ka, hallelujah, lahat ng bagay parang kaya mong gawin, di ba? Hallelujah, dahil ang inspirasyon, ang tunay na inspirasyon ay nagmumula lang sa Panginoon. Hallelujah. Sabi dito sa Demonology, Religious Realm, sa paragraph 29, Brad. Now, let's go back to the subject right quick. Yesterday, we studied the technique of demons. I've been thinking today as God dealing. Hallelujah. You don't know what a liberty is to get out. Now, I'm not a teacher. I'm a long ways from being a Bible expositor. And my education is limited to 7th grade. That I come out of school about 25 years ago. So that long time off, and I don't have very much of an education. But all that I know is what I received through inspiration, sabi ng propeta, no? Dahil ang sinasabi ng propeta dito na, hallelujah, hindi siya nag-aral sa kahit na anong Bible school, no? Kapos siya sa diction, ng mahal na propeta natin, dahil siya ay 7th grader lang. So, yung propeta, wala siyang kahit na anong, hallelujah, remarks para dito sa message na ito, kundi itong message ito nagmula ito mismo sa Panginoon, ibinigay sa kanya, di ba? Dahil ang propeta, siya ay speaker lang ng Panginoon, no? Wala siyang sariling liwanag. Naalala niyo yung binasa nating quotation dati tungkol dun sa reflector. Basahin nga natin ng eksakto, mga kapatid, para hindi natin ma-misquote. Sabi dito sa God's only provided way of worship. A prophet is a God's reflector. How many knows that? The reflector doesn't reflect itself. The reflector isn't the reflection. There has to be something strike the reflector. Reflector to make it reflect. So a prophet is a chosen vessel of God that cannot reflect anything at all. But he is in direct line with that reflection, God. So reflect the image of Christ, the word, see, nothing else can do it. Right, amen. You are a reflector. That's the reason the prophet had to eat the book. That's the reason he had to eat the scroll. He had to reflect the word for that age. You got it, di ba? Ibig sabihin yung propeta, basagin natin yung maling yung misconception, no? Kasi ang inisip ng tao, ang propeta, siya yung nag-i-interpret ng word, no? Which is mali. Dahil ang propeta, hindi ito sariling interpretasyon, kundi ito ang mensahe ay binigay ng Panginoon sa propeta. So ang ginagawa lang ng propeta, sinasabi lang niya kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Hallelujah. At ang mensaheng ito, hindi ito nanggaling sa seminaryo. Hindi ito nanggaling sa Bible school. Hindi ito nanggaling sa kahit na kaninong tao. Pero ang mensaheng ito ay na-receive ng kagaya ng mga pattern sa Old Testament prophet, no? They receive the message by inspiration. Di ba? Kaya nga tayo, nagre-rely lang tayo sa Bible at sa message. Wala tayong ibang kinukuhang reference, di ba? Kasi ang mangyayari sa pag kumuha ka ng reference sa labas, magiging fact versus truth, di ba? Malilito ka. Dahil wala namang ibang truth kundi ang Word of God, di ba? Hallelujah. At yung message, ito po yung nagbukas sa atin ng libro. Hallelujah. At katulad nga ni Prophet Elijah, di ba? Hindi natin alam yung background niya. Hindi binanggit yung parents niya, di ba? Di sinabi kung meron siyang kapatid. Pero major prophet siya ng Old Testament. At siya ay dumating by divine inspiration. Hallelujah.
Kagaya ni John the Baptist sa wilderness, di ba? Siya lumaki sa wilderness, sabi ng propeta at sabi ng scripture. Di ba? Pero nung lumabas na sa public, meron na siyang dalang message. Di ba? Walang sinong nagturo sa kanya. Walang kahit na sinong nakausap si John the Baptist, di ba? Maliban doon sa mga hayop doon sa wilderness, yun lang yung nakatagpo niya. Kinakain niya yung balang, sinasawsaw niya sa pulot, no? Sa honey. Hallelujah. Pero nung lumabas na si John the Baptist, no? Meron siyang mensahe. Siya yung forerunner ng ating Panginoong Jesus Kristo. Hallelujah. Siya yung naghanda sa daan ng Panginoon. Hallelujah. Nung lumabas siya sa jungle, hindi sa seminaryo, hindi sa kahit na anong Bible school, hindi sa kahit na anong eskwelahan, no? Hindi sa educational system ng mundong ito. Bagkus ito'y binigay sa kanya ng Panginoon. Hallelujah. For he is elected, no? Bago pa siya isilang sa mundong to, napili na siya ng Panginoon, chosen vessel of God. Sabi nga sa Luke chapter 1 verse 80, and the child grew, waxed strong in spirit, and was in desert till the day of issuing unto Israel. So, napakatagal ni John the Baptist na natili sa wilderness, no? Hallelujah. Pero sa wilderness siya kinatagpo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Balikan natin, Brad, yung binabasa natin kanina sa demonology. Now, let's go back to our subject right quick. Yesterday, we studied that, yes. Yan, tama. Now, let's go to our subject right quick. Yesterday, we studied the technique of demons. I've been thinking today as God dealing. You don't know what a liberty is to get out. Now, I'm not a teacher, no? Hindi teacher ang propeta. I'm a long ways from being a Bible expositor, and my education is limited to a 7th grade. And that I came out of school about 25 years ago, so that's a long time off, and I don't have very much education, but all that I know is what I received through inspiration. Tapos ito yung kasunod niyang statement. And if that inspiration doesn't compare with the Bible, then it's wrong. See? It's got to be the Bible, no? Kahit na anong inspiration, mga kapatid, ang dumating sa'yo, lagi mong i-check kung naka-align to sa Word, no? Dahil, hallelujah, napakaraming tinig sa panahon natin ngayon, no? Dahil ito ay pinaka-deceiving na age. Napakamadaya ng age na to. Pag hindi mo connect yung sarili mo sa truth, wala namang ibang truth kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating Panginoong Hesus Kristo ay ang nahayag na salita sa huling panahon, di ba? No matter what the inspiration it is, it got to come here. God's foundation, no other foundation is laid but this. And what this is, if what I would say would be contrary to this, you let my words be lie, because this is the truth, di ba? Kung contrary sa Bible yung binibitawan ng ating mahal na propeta, no? Sinungaling siya, di ba? Pero hindi ganoon, di ba? Alam natin na yung lahat ng pinapangaral ng propeta is nakadovetail sa word, no? Kaya nga napakadali nating nauunawaan dahil hallelujah, ito'y galing mismo sa Panginoon, no? Ibinigay sa kanya, hindi niya sariling kapahayagan. Hallelujah. And if an angel would tell you something that would be different from this, Paul said let him be unto a curse, even an angel of light. Now, there's many great things. I chose 2 days to get this subject to the people. That was yesterday and today of the afternoon's meeting. Alagpasan natin yan, Brad. Ngayon, pag yung inspiration mo, wala sa Biblia, no? Hindi mo siya makita. So, isang tabi mo na yan, mga kapatid, no? No matter how good it is. Diba? Kasi, naalala nyo yung laging binabanggit ng ating mahal na pastor sa Proverbs 14 verse 12, diba? There is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are ways of death. Diba? Hallelujah, yung difference ng pandaraya ay masyadong slight na lang. Hairline na lang, mga kapatid. Hawig na hawig. Diba? Ganun katindi yung pandaraya, yung deceiving ng kaaway. Kasi kung hindi siya hawig, hindi ka maniniwala, di ba? Hindi ka maniniwala, hindi ka madadaya, di ba? Ngayon, yung katulad ng bautismo, ba? Yung bautismo mo, pag feeling mo, you are feeling led to be baptized, di ba?
Tignan mo kung nakalinya sa scripture yung bautismo mo, di ba? Kung paano sila nagbaptize sa New Testament, no? Sa Acts, no? Dapat ganun din yung bautismo mo. Kung hindi, mali yung bautismo mo, di ba? Pag hindi nakamatch yun sa scripture, mga kapatid, sinayang mo yung oras mo. Sorry to say that, no? Dahil nagpapagal ka sa wala, no? Sinasayang mo yung panahon at yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah, hindi mo sinaliksik. Total, nandun ka na rin naman, no? Nandun ka na. Bakit hindi mo pa saliksikin ng buong puso mo, no? Kasi ang Panginoon, He is a rewarder to those who diligently seek Him, di ba? Kaya kahit na anong sitwasyon mo doon, pag hiningi mo yon ng buong puso mo sa Panginoon, kakatagpuin ka ng Panginoon. Walang pag-aalinlangan yung mga kapatid dahil ang Panginoon ay tapat at totoo. So tayo ay blessed kasi tinanggap natin yung mensahe, di ba? At we ought to be the happiest person sa mundong ito dahil napakaliwanag sa atin ng lahat ng bagay, di ba? Kagaya ng propeta, mahal niya yung nature. No, nung nasa wilderness din yung prophet, dun niya nasumpungan yung inspiration, di ba? Nung pumunta siya sa nature, ang natagpuan niya, supernatural. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, sa ating mundo ngayon, merong, siguro, kung isasama natin, mga 50,000 denominations na, no? Worldwide. Ilang libo kayang preacher, no? Ilang libong Bible school. Gaano karaming Bible scholar. Gaano karaming inspirasyon, di ba? Gaano kadami ng inspirasyon na hindi nakalinya sa salita ng Panginoon. So, ganun karami yung makakapag-confuse sa tao. Di ba? Mayroong naniniwala sa tatlo yung Diyos. May naniniwala na babautismohan ka sa titulo. Di ba? Naalala ko to yung, hallelujah, may nagtanong kay Brother Branham, no? Hindi ko kung anong preaching, sabi niya. Bakit ka naniniwala sa bautismo ni Lord Jesus Christ? Sabi ni Brother Branham, papayag ka ba na ang bautismo mo ay Lord of Glory, Rose of Sharon? Sabi niya. So, yung nagtatanong sa kanya, ang binabasa lang niya yung Old Testament. So, hallelujah, nung sabi niya, na naliwanagan siya na yung binabaptize nila sa tao ay puro title lang ng Diyos, di ba? Father, Son, and Holy Ghost. So, hallelujah, binasa niya yung New Testament, hallelujah, tinanggap niya ang Panginoong Hesus Kristo, no? Hallelujah. Kaya kailangan natin i-check yung kung saan natin nakukuha yung inspiration natin. Hindi po pwedeng pag na-inspire ka, gagana ka na agad, kumbaga magpa-function ka na. So, you need to wait, no? You need to check kung nasa tama ka bang linya. Dahil, hallelujah, mahirap yung arya ka ng arya, di ba? Pero ang kaduluduluhan naman nito, nananakit ka ng tao, naninisod ka, di ba? Mas mabuti pa mga kapatid, no? Mas mabuti pang manatili ka muna, magantay ka ng leading ng Panginoon. Hallelujah. Kasi ang Panginoon, wala siyang ibang ginawa kundi inantay lang niya yung leading ng Panginoon, di ba? Si Jesus Christ. Wala siyang ibang ginawa hangga't hindi pinapakita ng Panginoon. Hindi gumikilos ng ating mahal na Panginoon. So, basahin natin to sa The Hand of the Lord that Came Upon Him sa 1954-04-03. If you're more blessed when you're dead, you can do more for the Lord when you're dead than when you are alive. Well, go ahead and die. But God wants you here to fulfill His program. The Bible said, above all things, I would that you prosper in health. The scripture, above all things, that you'd prosper in health. The writers of the scripture, inspired by the Holy Spirit, which the scripture says, all scripture is given by inspiration of God. Di ba? Hallelujah. Itong scripture, itong kasulatan na binabasa natin, yung open book, sabi nga lang ating mahal na pastor, ito inspired, no? Ito inspired na. Kailangan mo lang din ng inspiration, hallelujah, para mag-work, hallelujah. That's why we believe the Bible from Genesis to Revelation, no? Hindi tayo nagda-doubt. Hallelujah, hindi tayo naguguluhan. Kung meron tayong hindi naiintindihan, pinapanalangin natin sa Panginoon. Dahil alam natin there's a right time, no? Para i-reveal sa atin ng Lord ang lahat ng bagay. Dahil hindi naman po pwedeng, hallelujah, ngayon on the spot, puno ka na agad, di ba? Wala namang ganon. Lahat tayo dumaan sa proseso. Hallelujah, kaya ang Panginoon, sovereign siya. Meron siyang kalayaan kung paano niya tayo imumold, no? Ayon yun sa perfect plan ng Panginoong Jesus Kristo. Hallelujah.
Basahin natin sa question and answers, Brad. 1954-05-16. I said, it don't come from seminary. I said, I'm poor with a 7th grade education. 10-15 years ago, I could hardly write my own name. And I cannot do much better today. But it comes through inspiration. Hallelujah, di ba? Walang iba. Walang ibang pinatunguhan, walang ibang pinanggalingan yung pinipreach ng prophet, kundi sa inspiration galing sa Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. At dito naman ito yung reference natin, Brad, yung preaching na inspiration. Dito po hango ang ating paksa sa gabing ito. Sa 1956, January 28, watch just a moment when Abel, by inspiration, come. No beauty, but he come in inspiration. He had no Bible to tell him it was a lamb, no? Nung si Abel, nagbigay siya ng sacrifice sa ating Panginoon, no? Wala siyang kahit na anong reference, mga kapatid. Dahil wala pang Bible ng time na yun, walang written word, no? Siya yung pangalawa sa tao, sa mundo, pangatlo, kumbaga, dahil yung sa magulang niya. Pero, hallelujah, wala siyang kahit na anong reference, walang paggagayahan si Abel. Ngayon, paano niya tutunan yung tamang pag-aandog sa Panginoon? It came to him by inspiration, di ba? Yung inspiration na yon galing yun sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. He had no Bible to tell him it was a lamb, but God revealed to him it was a lamb. No inspiration tell him that it wasn't. Cain said, well now, dito na si Cain, no? Nag-reasoning. It's fruit. Napili niya ng prutas. Dahil mansanas daw yung kinagat ni Eva. So, yung pinaka-the best na prutas yung ialay niya. Hallelujah. They must eat apples. So, I'll bring fruits and offering. And Jehovah will receive this because it looked like better than what that would be. So, Jehovah will receive this. Diba? Ganyan yung kalagayan ng modern church today. Diba? Akala nila, tatanggapin ng Panginoon yung papurit pagsamba nila dahil it looks better. It sounds better, di ba? Well organized, professional yung musicians, professional yung singer, yung worship leader, nagko-concert sa labas. Di ba? Mga bihasa, mga professional. The praise and worship, parang concert. No? So yung mga tao, anong tendency? Napapop up. Pero ang tanong, yun ba talaga yung tamang pagsamba sa Panginoon? Di ba? Yun ang tanong. But when you listen to it, di ba, malalaman mo na wala siyang pinagkaiba sa worldly things. Di ba? Lagi nga ang sinasabi ni Kuya Nathaniel na, tanggalin mo yung lyrics ng kanta, painggan mo yung tugtog. Di ba? Parehas kung ano yung tugtog ng sanlibutan. Ang pinagkakaiba na lang yung lyrics. Di ba? Ganun na ganun. Meron pang simbahan na yung sermon nakaprogram sa isang buong taon. Di ba? Para universal. Walang nalilito, no? Universal Church yung tawag doon. Pero, para kahit nasan ka sa panig ng mundo, di ba? Hindi ka late, di ba? Kahit saan ka umatin. Hallelujah, pare-pares kayo nang naririnig. Ngayon, saan nila nakukuha yung inspiration na yon? Where are they getting their inspiration? The man-made inspiration. So, meron dalawang uri ng inspiration. Yung source ng inspiration, merong galing sa tao, merong galing sa divine, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Basahin natin, Brad, sa by faith, Moses. 1958, July 20 morning. In many times, it's been taught amongst people that because of congregation was large, and they had great churches, great steeples, and a lot of dressed and groomed people, and a lot of finances, that they could afford such things. We many times thought that was inspiring. Diba? Akala natin pag ganyan, malaking kongregasyon, nakabis ng, nakapangkasal na yung mga dumadalo, no? Akala mo talaga, hallelujah, sobrang pines ng mga tao. Yung napakalaki ng kongregasyon, napakagagara ng simbahan, napakalalaki ng mga obelisk, no? So, akala ng marami, ito ay inspiring. So, dito nila napipiling dumalo. Di ba? Dito nila napipili. Gusto kong umattend dyan sa simbahan na yan. Parang komportable. Parang pagka
Umupo ka sa upuan, para ka nang nasa sinihan, no? Komportable, pantulugan na. This a certain church must be inspired, or we often refer to a different minister who get out on the field and have a great gatherings of crowd, and we think sometimes that they are the signs of inspiration, but it's not altogether the truth. That's human inspiration, no? Hindi porket inspiration galing na agad sa Diyos, no? Napakalinaw niyan, di ba? Yung church na binibless, it's so deceiving, no? Nakakala mo, porket binibless yung church, porket napakagagarbo ng kanilang establishment, no? Well-groomed yung people, no? Yung napakarami ng crowd, puro professional, puro artista, doktor, mamamahayag, kung ano-ano, di ba? So, naiinganyo yung mga tao. Ang pagkakamali lang, wala sa salita ng Panginoong Hesus Kristo. So, sayang mga kapatid, no? Nakakalungkot isipin, pero ito yung realidad. Tuloy natin, Brad. Ibaba mo lang sa paragraph 43. Amen. Thank you, Lord. Yan na, Brad. But the real inspiration, basahin ko But the real inspiration comes by doing the will of God. Hallelujah. See, whether it's one or just handful, di ba? It doesn't matter kung 3 lang tayo dito, 4 lang tayo, 2 lang tayo. Ang importante, anong ginagawa natin? We do the will of God. Hallelujah. Pagka nasa will ka ng Panginoon, nasa tamang inspirasyon ka. Napakasimple, di ba? Hallelujah. Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABC, it doesn't matter. It depends on the message that he's bringing, no? Hindi importante kung utal yung pastor, bulol yung mga ngaral. Hindi importante yung mensahe, di ba? Ano ba yung mensahe? Ang Panginoong Hesus Kristo, walang iba. Pag tinuro kayo sa iba, mga kapatid, umuwi na kayo. Hallelujah, hindi totoo yan. Walang ibang mensahe kundi ang Panginoong Hesus Kristo lang. Hallelujah. Saan naman tayo? It depends on the message that is bringing, whether it's inspired by the Word of God or it is inspired by intellectual conception of human inspiration. Diba? Paano mo ngayon madidistinguish kung yung inspiration galing sa tao o galing sa divine? Diba? Kung meron kang Holy Ghost, napakadali. Diba? Makikita mo. Kung ito'y taktika ng kaaway, kung ito'y pandalaya, makikita mo. Kung alam mo yung Biblia, diba? Nagbabasa ka ba? Bilang Kristiyano, ito'y hallelujah, dapat natural sa'yo, di ba? Sinusunod mo ba yung mensahe? Hallelujah, follower ka ba ng mensaheng to? Kasi every age, merong message, di ba? At tayo'y napaka-blessed dahil natagpuan natin yung message ng age natin. So napakabuti ng Panginoon sa atin. At lagi niyong tatandaan, mga kapatid, walang ibang pamamaraan ng Panginoon kundi sa propeta lang, di ba? Sa Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret unto His servants the prophet, no? Walang ibang pamamaraan, mga kapatid. So kung meron ka pang ibang divine inspiration ngayon, huwag mong hawakan tong mensaheng to, no? Rarambulin mo lang to. Dahil ito'y finished product na to, no? Ito'y ticket na ng nobya ni Kristo pabalik sa Panginoon, di ba? Yung denomination, wala silang propeta. Di ba? Wala. Kaya ano sila? Anong pinapalo nila? Yung human inspiration. Ngayon, meron tayong propeta, yung mouthpiece ng Panginoon. At yung Panginoon, nangungusap sa propeta at yung propeta nire-relay sa atin yung mensahe, di ba? Nire-reflect lang niya, wala siyang sariling ilaw. Di ba? Walang sariling ilaw ang propeta. Kapag, hallelujah, ang propeta, kung ano yung mismo sinabi ng Panginoon, binabanggit lang niya kung ano, eksakto, walang labis, walang kulang. Yun ang tapat na propeta ng Panginoon. Hallelujah, ganun po ang ating mahal na kapatid, no? Hallelujah. Ang propeta, inuulit ko, mga kapatid, hindi nag-i-interpret ng Word of God, ha? Walang karapatan ng kahit na sino dahil ang Panginoon ay His own interpreter of His Word, no? So, ang propeta, nire-relay lang sa kanya ng Panginoon ng mensahe, inuulit niya sa mga tao. Hallelujah. Hallelujah. Balik tayo sa by faith, Moses. Okay, Brad, diyan lang, tuloy lang natin. Some people can be inspired because of eloquent speaker. Diba? Ano na siya, makarisma na. No? Nakaka-inspire. Parang nakinig ka kay Hitler, no?
Na-inspire ka, di ba? Na-inspire sila. Ilan yung nadaya ni Hitler na nagalit sa Hudyo, di ba? Nakita nyo yung kung gaano kalaki yung impact ng eloquent speaker sa tao. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he could put his point over. So, na-train pala to kung lagi mo tong ginagawa, o kaya nag-aaral ka ng psychology especially, no? Alam mo kung paano pasukin yung kaisipan ng tao, paano siya kilitiin. Hallelujah. Nangyayari, kaya mong i-point out sa kanya yung mga bagay-bagay, kaya ang tingin siya ng tao, yung galing nito magturo. Galing nito mag-preach, siguro. Hallelujah, totoo Diyos nito. Ganon yung nangyayari. Diba? Pero lagi niyong i-check mga kapatid, di ba? Hindi natin sinasabi na hindi mahusay ang mga aral ng end time. Hindi ganoon, no? I-check niyo yung mensahe ng preacher, kung yung mensahe niya nakalinya sa Bible. Hallelujah. Kung hindi, hallelujah mga kapatid, humanap po kayo ng iba. Hallelujah. So that doesn't mean that is it of God, di ba? See, it's only through God's everlasting, eternal, blessed word can we receive inspiration. Walang ibang paraan. Sa Panginoon lang. So what we must do? We must hear God's word, no? Because faith cometh by hearing God's word. Ulitin natin, ha? By faith. Di ba? By faith we receive, di ba? Can we receive the inspiration, no? By faith. Walang ibang paraan. So hindi sa panonood ng Netflix, no? Hindi sa pagbababad sa Facebook, no? Hindi yung pagsasayang nyo ng oras sa social media apps. Nanood ng YouTube. Pagdating dito, antok na antok kayo. Hindi nyo hinanda yung sarili nyo. So, wala kayong nakukuhang faith. Hindi nadadagdagan. No? Stagnant yung pananampalataya nyo. Kasi, binabaliwala nyo yung tinig ng Panginoon. Sinasayang nyo yung oras na pahiram sa inyo ng Panginoon. Ginagamit nyo sa walang kabuluhang bagay. Hallelujah. Ito po ang totoong salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, faith cometh by hearing. Hearing of God's word, no? Amen. Kaya kung gusto niyo ma-increase yung faith niyo, mga kapatid, huwag po kayong manood ng kung ano-ano. Makinig kayo ng message, magbasa kayo ng Biblia, walang ibang paraan, no? Umattend kayo ng gawain. Yan po ang tamang inspirasyon. Hindi yung puyat ka, mag-i-stream ka ng gawain. 'Di ba? Kaya mo nun umattend, napuyat ka lang. Bakit ka napuyat? Nagpuyat ka, sinayang mo yung oras mo sa mga bagay na walang katoryo-toryo, di ba? Yun ang problema ngayon. Dahil itong age natin, age of comfort. Lahat ng tao gusto yung madali. Kung ano yung madali, kung ano yung swak sa akin. No? Anong pakialam ko sa'yo? Mahirap yan, di ba? Ganun ang katwiran ng tao ngayon, makasarili. Self-centered, lahat ng pabor sa kanya, yun lang gagawin. Pero ang nobya ni Kristo hindi ganyan, hallelujah. Ang nobya ni Kristo, hallelujah, inuusig, hallelujah, nagtitiis, hallelujah, nagmamahal, hallelujah. Yan ang nobya ni Kristo, di ba? Tayo nagtitiis ng napakaraming mga bagay dito sa mundo dahil ano? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ako po'y, hallelujah, blessed na blessed, hallelujah. Tuloy natin to, Brad, sa Absolute. 1962, December 30, morning. I remember when I read Saints Gray. Ito yung yung childhood story ni Brother Branham, kinuwento niya. Ayan, basahin natin, Brad. I remember when I read Saints Gray's Lone Star Ranger. I tore up 3 brooms for Mama. Pinalo siya. Riding around the house, galloping. When I was on his hobby horse, broom. I read the story of the Lone Star Ranger. How he brought the justice to Big Bend. Then I read the Edgar Rice Burroughs fiction story of Tarzan, the apes. Mother had an old fur rug, paano ba ito basahin? Sealskin rug or something that Mrs. Wadden had given her from the fire. And it laid on her room and I took that rug out. Mama done know the wind didn't blow it out. And I took it out and cut it up and made me a Tarzan suit. See? Up in the tree. I live half my time in a tree. Out in this Tarzan suit. Because I had seen what he done. I wanted to do it too. Diba? Nakita nyo kung ano yung pinipid nyo sa sarili nyo. Diba? Yun yung nagiging kayo. Yung prophet, yung inspiration niya, si Tarzan, ginaya niya. Alam naman natin si Tarzan, wala naman yata yan suit yan, no?
Di ba? Kakarampot lang. So, ngayon mga kapatid, tayo, kailangan natin bantayan kung ano yung pinapanood ng mga anak natin, di ba? Sa cellphone, sa tablet, sa computer. Para mabantayan mo. Dahil yung, hindi mo alam kung saan niya nakukuha yung inspiration, kung sa sanglibutan ba, di ba? Dahil yung deception ng kaaway, napaka-deceitful ng generation na to. Kaya kailangan pag-ingatan natin yung ating mga anak, no? Yung mga younger generation natin, kailangan natin silang bantayan dahil akala natin cartoons lang, no? Pero yung hallelujah, yung impact sa tao, sa bata, ito yung magiging influence niya. Dahil sabi nga, 'di ba, be careful of what you feeding yourself, you'll become what you eat, 'di ba? So dadating yung time na hallelujah, pag pinabayaan mo, hindi mo na siya maaawat. Magiging gano'n na siya kung ano yung ginagaya niya. So, kailangan natin bantayan kung ano yung ini-scroll, kung ano yung sinesearch, kung ano yung pinapanood ng mga bata. Hallelujah. Kailangan natin silang tignan. Hallelujah. Tuloy natin, Brad, sa paragraph 141. Hallelujah. Ito po ang pinakadakilang nangyari sa ating propeta. Sabi niya, but one day, by the grace of God, I got a hold of the real book, the Bible. My song and my story has been to be like Jesus. On earth, I long to be like Him. Di ba? Nung natagpuan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng ng salita, di ba? Sa salita mo lang matatagpuan ng Panginoon, di ba? Ngayon, iba na yung superhero niya. Dati si Tarzan, ngayon si Jesus Christ na. My song and my story has been what? Ano sabi niya? To be like Jesus. On earth, I long to be like Him. Di ba? Yan lahat ang natin, ng team song ng buhay natin, di ba? Yan ang goal natin mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Yan yung goal ng bawat Kristiyano, maging kagaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Na? Dahil ang Panginoon, Diyos ng kataas-taasan, hallelujah, nagpakumbaba, hallelujah. Dapat gawin natin tong ehemplo, no? Hallelujah. Sabi niya dito, I don't want to be a bishop or some great fellow in the church, some pope or some priest. I want to be like Jesus, an absolute. It makes you different. There's something about it to read His word and something in your heart. You long to be like Him. You're certain, di ba? Dahil pag nagsimula nang magpahayag sa iyo ang Panginoong Hesus Kristo, anong magiging response mo? Anong magiging effect nito sa iyo? Gusto mong maging kagaya ng Panginoon, di ba? Walang iba. Dahil nung hindi mo pa ito alam, hindi mo pa naunawaan, kung ano yung gusto mo, yun yung gagawin mo, di ba? Pero nung nagpahayag na sa iyo ang Panginoon, di ba? By God's grace, no? Itong closed book sa sanglibutan, di ba? Open book to sa atin. Naunawaan natin to dahil ito mismo si Jesus Christ. Dahil sabi sa Revelation 10:7, di ba? But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as He had declared to His servant, the prophet, no? Tapos na yung mystery. Nireveal na sa nobya ni Kristo, di ba? Kaya, hallelujah, ang awit natin is to be like Jesus. Dahil naunawaan natin na ang pinaka-best example ay ang Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Sabi ng prophet yan, I don't want to be a bishop. Di ba? Ngayon, it's very odd sa tao na hindi gusto maging dakila, no? Walang taong ayaw ng greatness. Naintindihan nyo? Nakukuha nyo yung point, di ba? Pag tinanong mo yung bata, anong gusto mo maging paglaki mo? Hindi naman niya sasabihin, gusto ko maging basurero. Di ba? Hindi naman ganun. Gusto ko maging street sweeper. Walang ganun, di ba? Lahat ng tao, ang gusto nila maging mataas, di ba? May mga sumasama sa simbahan na ganyan ang gusto, no? Greatness. Gusto palitan agad yung pastor. Gustong, dahil mas magaling ako dyan. Gusto ko maging song leader kasi sintonado yung song leader niya, di ba? Gusto maging deacon, gusto maging dakila, di ba? Hindi naman ganyan ang sabi ng scripture sa Matthew 23, di ba? But he that is greatest among you shall be your servant, di ba? Kaya mo bang mag-serve? Yun ang tanong. Kung gusto mo maging dakila dito sa ekonomiya ng Panginoong Hesus Kristo, kailangan mo maglingkod. Napakasimple. Ngayon, napakarami, di ba, yung mga baguhan, di ba? Pag nakabasa ng isang spoken word, gusto na mag-preach. Yung mga pinapatayo dito, tumatanggi. Hindi nyo ba nakikita yung di ba?
hallelujah, napakaraming example sa Bible, no? Inutusan ng Panginoon, tumatanggi. Dahil you feel na hindi ka worthy, di ba? Wala naman talagang worthy. Di ba? Binalot lang tayo ng dugo ng Panginoon, kaya tayo naging worthy. Walang ibang paraan, di ba? Hallelujah. We want to be like Jesus, kasi ang Panginoon, siya yung God of humility. Di ba? Yung Diyos ng kataas-taasan, hinugasan yung paa ng mga apostol, di ba? Yung pinakamababang trabaho, put planky. Pinakamababang sweldo nung time na yon, di ba? Ginanapan ng Panginoon. Isipin mo kung gaano kakabuti ang Panginoon, no? Kung gaano siya nagpakumbaba. Hallelujah. Ngayon, hallelujah, punta tayo kay Paul. Nung si Saul, ngayon si Paul na siya, di ba? Ano siya? Pharisees of Pharisees, di ba? Yung inspiration niya saan galing? Sa Sanhedrin. Scholar siya, di ba? Teacher niya si Gamaliel. Galing siya sa seminaryo, napakatalinong tao, di ba? Nakapag-aral, di ba? But he was walking according to his inspiration. Di ba? Anong ginagawa niya nung lumalakad siya sa sarili niyang inspirasyon? Ano? He's killing Christians, no? Anong ginagawa niya? Biruin mo, pag ginagawa mo yung sarili mong inspirasyon, ano yung epekto mo? Pumapatay ka ng Christians. That's what human inspiration does. It kills the Christian, the real believers, because he got the wrong inspiration, di ba? Pero isang araw, on the road to Damascus, hallelujah, kinatagpo siya ng Panginoon sa anyo ng blinding light, no? Si Paul, sabi sa scripture, fresh from siya, sa pagkamatay kay Stephen, di ba? Nung binato si Stephen, si Paul, si Saul nung time na yon, siya yung humawak ng mga balabal ng mga bumabato. Di ba? At sabi ng prophet, meron siyang sulat dito. Yung decree na authority na pwede niyang i-persecute yung mga Christian. Nung time na yon. So nung kinatagpo siya ng Panginoon sa daan sa Damascus, di ba? Hallelujah, para ang motibo ni Saul ay i-persecute ang Christians, ang totoong mananampalataya. Di ba? Kagaya ni Stephen, napatay nila si Stephen noong time na yon, di ba? Pero nasara niya yung bibig niya. Pero hindi niya nila napatay yung mensahe. Yung mensahe nagpatuloy, di ba? Kasi yung mensahe, this is the voice of God. Di ba? Hindi to galing sa tao, hindi to galing kay Stephen, kundi yung pinipreach niya ang Panginoong Hesus Kristo. Ha? Hallelujah. At natagpuan ni Saul ang totoong inspirasyon ng Panginoon, di ba? The divine inspiration. Ngayon, pumunta siya doon para i-persecute sila. Ang naging ending, naging one of them siya. No? One of them. Hallelujah. Praise be to God. Napakadakila ng biyaya ng Panginoong Hesus Kristo. Biruin mo, napakasama ng intensyon mo nung bumiyahe ka. Di ba? You are so, kung napipicture out nyo, no? Decided siya. So, walang pag-aalinlangan. Talagang tutugisin ni Saul. Biruin mo, bumabiyahe siya na napakalayo just to do that job, no? Anong klaseng motibo meron siya? Hindi mo yung inspiration napaka-demonic, no? Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, lahat ng kailangan nyo, hingin nyo sa Panginoon. Di ba? Inspirasyon man yan. Hallelujah. Kahit na mga kapatid, sabi ng Panginoon sa John 14 verse 13, and whatsoever he shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If he shall ask anything in my name, I will do it. Hallelujah. Ngayon, napakaraming taong nagkikriticize dito sa message. Sabi nila, hindi daw totoo, mali daw yung ganito, hindi daw ganun yung ibig sabihin niyan. Di ba? Ang nakakalungkot, yung iba message believer pa. Di ba? Hinahanapan ng error yung di ba? Yung spoken word, di ba? Yung message. Nakakalungkot, di ba? Hinahanapan ng pagkakamali yung prophet. Ang gusto nilang mangyari, correct yung prophet. Paano mo i-correct yung prophet? Hindi naman ito mensahe ng prophet, di ba? Ngayon, paano mo siya i-correct? Ang mensahe galing sa Panginoong Hesus Kristo. So, i-correct mo yung Diyos. Ganun ba ang gusto niyo mangyari, mga kapatid? Ngayon, kung ganun lang yung attitude dito sa message na to, hindi ka totoong mananampalataya, di ba? Dahil dito sa mensahe, walang half sheep, walang half goat. Walang ganun, di ba? It's either you're sheep or nothing. Hindi ka goat, nothing ka na.
Kasi ang ending mo, ibubugkos ka, tapos iano ka sa apoy, di ba? Kasi ang sabi ng scripture, my sheep hear my voice. Hindi goat, hindi naririnig ng goat, no? Ang nakakarinig lang ng mensahe sa huling panahon, walang iba kundi tupa lang ng Panginoong Hesus Kristo. Pag hindi ka tupa ng Panginoon, huwag ka na umasa. Kahit na araw-araw mo ito pakinggan, wala itong dating sa'yo, mga kapatid, di ba? Napakalinaw yan. The message of hour is truth. Totoo to. Dahil ano? It transform life. From death into life, di ba? From sinner to saint, di ba? Ganun katindi yung message na to. Dati kang makasalanan, di ba? Lasinggero, babaero, sugarol, nagdodroga. Latin mo na, di ba? Mamamatay tao. Pero nung tanggapin mo si Kristo, ano na? Saint, no? To the sanctified one. Hallelujah. At itong mensaheng to, it gives rapturing faith. Diba? Nandito yung, hallelujah, yung inaasahan natin na pag-agaw. Nandito, nakapaloob dito. Regalo ng Panginoon sa atin. Diba? Hallelujah. Tayo magpatuloy. Meron pang isang kilalang pare nung time na yon na kagaya na nangyari kay Paul sa message na a prisoner. 1963, July 17. Like Father Chiniki. If you ever read his books, all right, he's going to deliver all the Protestant, you know. And he became one himself, di ba? Siya yung pari ng Katoliko. Di ba? Ang gusto niya mangyari, hallelujah, papamalian niya yung Bible, di ba? Pamamalian niya yung turo ng Protestant. Hallelujah. So this great priest, years ago, Father Chiniki, you ought to get his book and read it. They call him Father. He's just Brother Chiniki. What it was, we don't call him no father like that. So we find that he was going to read the Bible so he could get out there and disprove the Protestant religion and make it all Catholic. Di ba? Ang gagawin niya, i-convert niya yung buong Protestante, no? Papunta sa Katoliko. Hallelujah. And when he went to read the Bible, the Holy Spirit came upon him. Kailan pumunta sa kanya yung Holy Spirit? Nung bumasa siya ng Bible, di ba? Walang ibang paraan na masumpungan mo ang Panginoong Hesus Kristo, kundi sa kanyang nahayag na salita lang. And he got the Holy Ghost. And then he became one of them, no? Hallelujah, siya yung na-convert, yung si priest, no? Si Priest Chiniki. Hallelujah. Nakakatuwang mga istorya, no? Parang hindi totoo. Pero hallelujah, napakabuti ng biyaya ng Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah, kahit na sino, no? Mga kapatid, walang pinipili, no? Basta merong, whosoever will, you are willing, no? Hallelujah. Ito po ay dadako na tayo sa pinaka-substance nung message na inspiration. Ito ay tungkol sa kay Elisha and the Shunammite woman. Diba? Yung ginamit na text dito ng prophet is yung sa 2 Kings chapter 4 verse 30. Pero hindi natin yan, umpisa natin Brad sa 2 Kings chapter 4 verse 8. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was, that as oft as he passed by, he turned in the thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold now, I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick. And it shall be when he cometh to us, that he shall turn thither, no? Hallelujah. Basahin natin sa inspiration message, Brad, sa paragraph 39. Notice this now. As the Shunammite woman, she said to her husband, You know, there's a holy man that comes by to see us, and let us, I pray thee, build just a little chamber on the side of the house for him. In other words, we want to be just as close to him when he's in the neighborhood as we can be. Hallelujah. We know he's a Jew. We're Gentiles. But yet,
he's a holy man and we recognize him to be that way. We believe he's a truthful man. Hallelujah, sabi ng Shunammite woman, di ba? Dahil kapag ikaw ay pinanahanan ng Panginoong Hesus Kristo, no? Hindi mo kailangang i-declare. No, hindi mo kailangang sabihin, ako banal akong tao, no? Hindi mo kailangan sabihin kahit kanino, makikita ng lahat ng tao, 'di ba? Yung lagi nga example ni Pastor dito dati, kung ikaw ay buntis, no, sa salita ng Panginoon, makikita sa iyong salita, sa iyong sarili, sa pamumuhay mo na buntis ka, 'di ba? So yung Shunammite woman, nakita niya yung buhay ni Elisha, na he's a truthful man, he's a holy man, man of God. So gusto niyang gawan ng pabor yung man of God. And so, we got enough money to do that, sabi niya. So, let's just build us a little chamber on the side of our house and put a little stool in there, a little bed that when he comes by, and some water pitcher and so forth, so he can refresh himself and lie down and stretch out. How God foreknows all things and making preparation for it. Amen. Hallelujah. Itong, hallelujah, inspiration na nakuha ng Shunammite woman, hallelujah, di ba? Unang-una, siya ay nasa right approach siya, di ba? Meron siyang pera, pwede niya nang gawin yun. Pero pinakita niya na nagpasakop siya sa headship. Di ba, nagpaalam siya sa asawa niya. Di ba, hindi siya nagdesisyon basta-basta. Hallelujah. At yung inspirasyon, nagsimula sa maliit, little chamber, nadagdagan hanggang sa nagkapityal na, di ba? Yung inspirasyon, mula sa little chamber, nagkaroon na ng kama, ng upuan, ng pitcher, no? Nadagdagan. Sabi niya, hallelujah, hanggang sa naisip niya na yung propeta para ma-refresh siya. Pagka napunta siya dito, makahiga siya, makapag-stretch out, galing sa napakahabang biyahe. Sabi ng propeta dito, how God foreknows all things and making preparation for it. Bakit? Lahat ng ginawa ng babae, hindi niya yung ginawa para sa propeta, kundi lahat yan sa kapakinabangan niya. Kung naunawaan nyo mga kapatid, no? Bali, mapipindaw natin dito. Hallelujah. So, nag-increase yung inspiration ng Shunammite woman. Di ba? From little chamber to stool to little bed and pitcher. So, when he comes, he can refresh himself. Ngayon, sabi niya, baba lang natin. God knows all things. He's omnipotent. He's omnipresent. He's omniscient. He knows all things when the world, before ever was a star in heavens, before there ever was a light in the firmament, God knew every prophet that ever lived, or everything that men and women would ever do. He's infinite, and how that he wants his people to get things ready like an antediluvian destruction, like he's getting people ready today, like he got that woman ready. Watch that little bed did later. Hallelujah. So itong kwentong ito ay ang magiging climax nito yung bed na kanyang inihanda para kay Prophet Elisha, no? Tuloy lang natin, Brad, sa baba mo lang 40. Notice, she built the bed because she was inspired to do so. And when God give you a revelation to do something, and if it's the right thing for whatever you do it. Don't wait till tomorrow. Do it when God says do. She was able to do it, no? Pag yung inspiration, bumaba sa'yo, no? And God asks you to do something. Mga kapatid, huwag nyo ipagpabukas, no? Gawin nyo. Kung ito'y pagpabautismo, kung ito'y pagtalikod sa kasalanan, kung ito'y kahit na anong bagay na inililid sa'yo ng Panginoon, hallelujah, gawin mo, no? Ngayon, yung babae, mayroon silang pera, no? I-present natin yung spending, saka yung spending at saka investing, no? Pag ikaw, yung blessing ng Panginoon sa'yo, ginamit mo sa luho mo, sa luxury, sa travel, pagbili ng mamahaling sapatos, mamahaling damit, ang tawag yan, spending. Pero pag ginamit mo to sa kapurihan ng Panginoon, no? Binigay mo sa pag-support sa gawain, hallelujah, you are investing dahil ang promise ng Panginoon, babalik sa ito multiple folds, no? 100 folds. Dahil ang Panginoon ay tapat, hallelujah. So, yung Shunammite woman, hallelujah, napakaliit lang na bagay kung i-compare mo yung binigay niya kay Prophet Elisha. Diba? Pagpalagay na natin kung isusuma total natin sa pera. Pagpalagay na natin, hindi naman naabot ng
200,000 sa pera ng Pilipinas yan, no? Matatayo mo na yan. Pero ano yung bumalik sa kanya? This little woman said, I believe. In other words, if I could put it like this may be drama. Husband, this is a godly man. Sabi niya, and dinrama ng prophet, sabi niya, husband, this is a godly man. And something just tells me that I should do something for him. So I'm going to ask you, you're the husband and the head of the house. So I'm going to ask you if you will permit me to have the carpenters to come and build just a little room for this holy man. And somehow the husband, I think we ought to buy him a little bed and put in that room. Would it be nice now? I just feel led to do so. Diba? Yung nilid ng Panginoon yung babae na gawin ng lahat ng yon kay Prophet Elisha. Hallelujah. Ngayon tinanong siya ng prophet, no? Nung tumuloy na yung prophet doon sa kanyang bahay, sabi dito, tinanong niya si Gehazi, anong maibibigay natin sa babae? Si Gehazi, yung assistant ng prophet, no? Sabi niya, yung Shunammite woman ay walang anak. Sabi niya. Ngayon, kinausap niya yung babae. Sabi niya, siya ay magkakaanak na lalaki, no? In the appointed time of life, no? Hallelujah. Na mabibigyan siya ng Panginoon ng anak na lalaki. Biruin mo, ang tagal niyang nag-antay, ang tagal niyang nag-pray, ang tagal nilang nag-try. Yung investment niya na kakalampot, di ba, ang kapalit, no? Joy. Yung joy na yun, hindi yun mananakaw ng kahit na sino, di ba? Pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon yung buhay ng bata, yung anak. Napakalaki ng reward na ibinalik ng Panginoon sa kanila. Di ba? Ngayon, yung bata, lumaki. Sabi ng prophet na inabot na siya ng 12 years old, no? Sa 2 Kings chapter 4 verse 18. And when the child grown, it fell on a day that he went out to his father to the reapers. And he said unto his father, my head, my head. Diba? Sumakit yung ulo niya. And he said to lad, carry him to his mother. Sabi ng tatay, bigay siya sa kanyang nanay. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon and then died. Namatay yung bata. Hallelujah. After 12 years. Sabi ng prophet dun sa inspiration message, Brad, balik mo dun. Paragraph 48. It come to be about 12 years old. And one day while he was out in the field with his father, probably in his 70s, an old man, matanda na yung tatay, and was out there in the harvest, because he was probably a rich man, he must got a sunstroke or something. He began to cry out, my head, and had asked one of his servants to take him to the mother, and the mother set him on her lap till it get about noontime. And the baby died, the little child. Now, the baby's dead. What good did the baby do to her? If God gave her the baby, He takes it away from her. So you know what she did? Anong ginawa ng babae? If she'd been a lukewarm church member, she would get bitter right then, di ba? Kung lukewarm ka, hallelujah, tandaan nyo, ayaw ng Panginoon ng lukewarm, no? It's either malamig lang kayo o mainit, kundi susuka kayo ng Panginoon. Hallelujah. Kung lukewarm ka, anong mangyayari? No, kung lukewarm yung Shunammite woman, magmumurmur siya, no? Magko-complain siya, no? Sisisihin niya yung Panginoon. Pero hindi niya yung ginawa, di ba? Dahil hindi siya nakapokus dun sa nangyayari sa sitwasyon, di ba? Hindi nakapokus yung mata niya sa affliction, sa suffering, sa trials and hardship. Ganyan ang nobyo ni Kristo. Dahil ang mata natin nakatingin lang sa Panginoon, di ba? Turn your eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith, di ba? On His divine promises, na unawaan ng Shunammite woman na ibinigay sa kanya ng Panginoon yun, di ba? Kayang buhayin yun ng Panginoon. Hallelujah, from her heart na, hallelujah, natanggap niya yung revelation, no? Kaya ito'y, kung ikukumpara sa nangyayari sa atin, di ba? Yung nangyayari sa Shunammite woman, napaka mabigat niya na pagsubok, mga kapatid, no? Ang pagkamatay ng mahal sa buhay, especially ito hiningi nila sa Panginoon at old age, no? Ibinigay sa kanila. Napakabigat nito, kagaya ng mga na-experience natin ngayon, napaka-extreme na pagsubok, di ba?
Pero huwag niyong kakalimutan, pag nakakaranas kayo ng ganyan, ibig sabihin, mataas yung confidence ng Panginoon sa inyo. Di ba? Kagaya ni Job, di ba? Sabi ng Panginoon kay Job, tignan mo tong ang anak kong si Job, no? Walang tulad niya sa lupa, di ba? Walang tulad niya dahil siya tapat sa Panginoon. Hallelujah. Ganun kataas yung confidence ng Lord sa atin, no? Kaya, huwag niyong pansinin yung hardship sa buhay. Di ba? Yung trials, yung testing of faith. Kasi ano yan? It will make us pure as gold. Di ba? God knew us all. Kilala tayo ng Panginoon. Alam niya kung ano yung ability natin, yung kapasidad natin. Alam niya kung hanggang ano yung kaya natin. So when you're experiencing extreme trials and sufferings, this goes to show that God's strength is with you. Diba? Kasi tandaan niyo mga kapatid, bago dumating ang pagsubok, mayroon ng solusyon. Diba? Bago nagutom yung tao, may pagkain muna. Bago nilalang yung tao, may lupa. Lagi nauna yung solusyon bago yung problema. Hallelujah, dahil the joy of the Lord is our strength, di ba? Ngayon, kung ikaw ay inspired mismo ng Panginoon, di ba? Hindi mo wino-worry yung problema, hindi mo iniisip yung bukas. Nakatingin ka lagi sa solusyon. Sino ba yung solusyon? Jesus Christ. Hallelujah. Di ba? Kahit anong mangyari, pinrovide na ng Panginoon ang lahat sa atin, di ba? Kagaya nung sinishare ng ating mahal na pastor, di ba, yung sa 2 Peter, no? God already gave us all that pertains into life. Tapos na, lahat ng pangailangan mo, pinrovide na ng Panginoon, di ba? Kaya huwag ka mag-alinlangan. Ang gagawin mo na lang, mananampalataya ka, susunod ka, maglilingkod ka. Napakasimple na lang mga kapatid. Di ba? Ganun lang kasimple, huwag mong pahirapan. Sabi niya dito, tuloy natin, Brad. Sa same message. But being that she wasn't, di ba, yung lukewarm ba siya? Anong magiging reaction niya? But being that she wasn't, she was blessed of God. Di ba? Dahil hindi siya lukewarm, siya? Pinagpala siya ng Panginoon. Because she'd made preparations. Ganyan po dapat tayo. Bago kayo dumating dito sa simbahan, nagpe-prepare kayo. Di ba? Yung pinag-uusapan natin kanina, baka kung ano-anong ginagawa nyo sa night before ng gawain, tapos pagdating dito, late kayo. Tapos hikab-hikab kayo, nahawa pa yung katabi. Hallelujah, hindi ganyan. So mag-prepare kayo para pagpalain kayo ng Panginoon. Di ba? When that happened, she took the baby. Tignan nyo kung anong ginawa niya. Look what she did, sabi ng prophet. Took the baby out the door, down the street, and around the corner, and took him in Elijah's room, and laid him on Elijah's bed. What a place to put him. Amen, on Elijah's bed. Nakita niyo yung factor, di ba? Yung pinaprepare niya para sa propeta. Para pala sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Look, I'm trying to say that the woman was inspired. And inspired people through all ages act strange to the world. But they're always doing God's will. Purihin ng Panginoon. So, paano mo nalaman kung inspired ka ng Panginoon? Tumutupad ka sa kalooban ng Diyos. Diba? It was a strange thing that Paul taken the handkerchiefs of his body and apron and sent to the sick and afflicted. Something inside. Oh, I wish I could get you to see it. Something now what? What if the doctor standing here? Here comes the mother with his stiff dead baby, pale in the sunstroke, and his eyes rolled way back, and his mouth open, his tongue out, and here comes the packing him, dead, going around to lay him in the preacher's bed. Why? It say, you fanatic. She wouldn't have paid attention to do it. She was doing exactly what her inspiration was telling her to do. Di ba? Yung ginawa niya, napaka-add, di ba? Nung time na yun. Kahit sa modern day, kung mangyayari sa yun, di ba? Pag namatay ang anak mo, o magpi-50-50, di ba? Ano mong gagawin? Tatakbo sa ospital. Initial reaction ng magulang, di ba? Ng taong walang pananampalataya. Pero pag meron kang pananampalataya, naniniwala ka na ang Diyos kayang bumuhay, hallelujah, ng patay, no? Hallelujah, hindi ka magpapanik. Dahil alam natin kung sino ang may-ari ng buhay. Di ba? Ang lahat ng buhay galing sa Panginoon. Di ba? Ngayon, pag common na tao, anong gagawin na? Ang gagawin niya na, ipe-prepare niya na yung funeral. Di ba? Tatawag na sa funeral parlor, di ba? Pastor, no? Tatawagan na yung mga kamag-anak, no?
Pupunta kayo, magkakaroon tayo ng funeral service, patay ng anak ko. Di ba? Pero hindi ganun yung ginawa niya. She has the inspiration. She knows what to do on the situation. Di ba? Hindi siya tumingin sa circumstance. Hindi siya tumingin sa sitwasyon para makloud yung judgment niya. Anong pinagana niya? Faith. Hallelujah. Yung pananampalataya na nagmula sa Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Basahin ko nga ito, mga kapatid. Ito yung shinare ni Pastor nung nakaraang Monday. I was so blessed. Gusto kong basahin. Idagdag natin dito. Hallelujah. Pasensya na mga kapatid, di ko mahanap eh. Pero hallelujah. Ang substance ng message is yung inspiration, no? Mag-inspired yung tao. Bumasa siya ng inspired yung word, di ba? It will take on action, di ba? Ganon din yung nangyari sa babae, no? Siya ay inspired, meron siyang faith. At yung faith, tumangan siya sa Holy Ghost, no? Tumangan siya sa Panginoong Hesus Kristo, kaya ano resulta? Merong resulta. Hallelujah, resurrection. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoong Hesus Kristo. Tuloy lang natin, Brad, sa same message. Paragraph 53. Baba mo lang ng onte. When Jesus come up the Mount Transfiguration, let's seal this right now. When Jesus come down off of the Mount Transfiguration, he said to the apostles, he said, "Who does men say I, the Son of Man, am?" One of them said, "You're Elijah." And the other one said, "You're the prophet." Another one said, "You're Jeremiah." He said, "But who do you say I am?" And Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." He said, "Blessed art thou, Simon, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you. And upon this rock I will build my church, and the gates of hell can prevail against it." Hallelujah. Praise be to God, no? Yung mensahe, ano yung mensahe? Hindi galing sa flesh and blood. Hallelujah. Saan galing? Galing sa Ama. Galing mismo sa langit, galing sa Panginoon. Hallelujah. Kaya mapalad natin, mga kapatid, tayo pinagpala ng lubos ng Panginoon dahil yung mensaheng ating inaasahan, yung mensaheng pinaniniwalaan natin ay galing mismo sa Panginoon. Kaya hindi tayo naliligaw, no? Ito yung pinaka-sure na bagay sa mundong ito. Hallelujah. Nasaan tayo? Nasa pinakamatibay na muog, no? The unshakable truth, di ba? Takita nyo yung lindol kung saan panig ng mundo, di ba? Pero yung salita ng Panginoon hindi nayayanig, no? Yung nobya ni Kristo, wala, relax lang. Dahil alam natin, iniingatan tayo ng Panginoon, no? Tuloy natin. That's what the Shunammite woman was going by. It was unreasonable to take a dead baby to that preacher's bed. Di ba? Unreasonable naman talaga yun. Bakit mo gagawin, di ba? But inspiration spoke. Nangusap ang inspirasyon. And if the inspiration speak to you and say that you've been playing church, ngayon, ito na to. Ito'y babala. Di ba? If you're still playing church, kung kinakausap ka ng inspiration ngayon. If the inspiration tells you tonight, it's time to get rid of your dirty habits. Listen to the inspiration, mga kapatid, no? Dahil galing yan sa Panginoon. Makinig kayo dyan, huwag niyong palalagpasin yan. And itong time, no? Sabi ng Bible, and the time is now. If you hear the voice of the Lord, no? Harden not your heart. No? It's the Holy Spirit speaking and making a way. Don't never turn it down. If there's anything, unless it's contrary to the God's word, and anything that you do, clean and righteousness is the accordance with God's word. And it's in accord. Amen. No matter what the people think, what others say, it's the inspiration leading you. It's according to the word. No? Walang iba. Kundi nakabase lagi sa salita ng Panginoong Hesus Kristo. No, mga kapatid? Hallelujah. Kaya, pag kinakausap ka ng Panginoon, no? Saan ka panig ng mundo na ngayon, naroon, kung naririnig mo to, hallelujah, pinapatalikuran na sa'yo ng Panginoon ang mga bagay na yan, no? Huwag mong i-resist yung Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah, huwag mong i-resist, no? Ikaw ay magpasakop, no? Dahil ang leading ng Panginoon ay pagtupad ng kalooban.
Kailangan mong tuparin ang kalooban ng Panginoon sa kahit na anong sirkumstansya ng buhay mo. Hallelujah. Magtiwala ka kung ikaw ay mahina. Walang taong malakas, no? Lahat nagsimula sa mahina. Hallelujah. Kaya ang Panginoon lang ang malakas, ang Panginoon lang magaling, no? Siya sa kanyang lahat ng kapurihan. Hallelujah. Tuloy natin, Brad, sa paragraph 55. And she takes the baby. She goes around and she lays it on her bed. On his bed, what took place? Her husband came in. They were weeping and screaming and going on. The baby was dead. But the woman, amen, I love this. Her faith was in action. Di ba? Habang yung sanglibutan, yung kanyang mga mahal sa buhay, natatalanta na, hindi na nila alam ang gagawin. Pero mayroong isang pinakakalmado sa kwarto. Sino? Yung Shunammite woman na punong-puno ng pananampalataya, no, hindi natitinag. Hallelujah. She's just cool as she could be. Something had struck her in that crucial moment. Something that had to hold, taken a hold. And if something would take a hold in the time of death in the family, what more ought to take hold tonight when the coming of the Lord Jesus Christ is at hand, diba? Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Something struck her. Ano yung nag-struck sa kanya? Inspiration. She walked around, she took the little fellow, laid him on the prophet's bed, and her husband said, oh dear, what we will do? No? Yung asawa niya mismo, hindi din alam ang gagawin. And she said, all is well. Di ba? Yan ang theme song din natin, no? Sa buhay ng Kristiyano. All is well. Hallelujah. Thank you, Lord. All is well. All is well, husband. Amen. Her faith sprung her to action. And no matter how much, sister, you're in the wheelchair, believe that God is a healer. If your faith can't go to action, you always be in the wheelchair. Di ba? Ganun lang yun. Pag yung faith mo, hindi mo kayang paganahin, nakalatay ka lang. Hindi ka gagaling. Kung pananampalataya mo, hindi mo kayang kumawala sa kasalanan, habang buhay kang nakatanikala. Di ba? Kailangan mong paganahin yung faith mo. Di ba? Kailangan mong paganahin. Kailangan mong, hallelujah, manindigan. Kailangan mong tumayo. Kailangan mong magsaya. Kailangan mong magdiwang. Kailangan mong tanggapin ang lahat ng binibigay sa'yo ng Panginoong Jesus Kristo ng buong puso. Ano man yan, negatibo o positibo, galing sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Di ba? Hallelujah. But when your faith can take action to a place that down in your soul that says so, no reasoning. But something in here says so. Then brother, something takes place. You begin moving because it's impossible for it not to be. That's true. Diba? Dahil yung faith, hindi yan napipigilan. Diba? Naniniwala ba ka dyan, mga kapatid? Hindi kayang pigilan. Meron niyang example sa hallelujah, sa New Testament. Basahin natin to. Dagdag natin. Hallelujah. Matthew chapter 15. Verse 22. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. Hindi sumagot ang Panginoon. And his disciples came and besought him. No, tinataboy siya ng mga disipulo, saying, send her away, for he cried after us. Nakita nyo kung anong kalagayan nung babae, no? Hallelujah, humingi ng tulong sa Panginoon, hindi siya iniimik. Yung disipulo, tinataboy siya, no? Kung sa'yo mangyari yung brad, anong gagawin mo? Mananatili ka ba? Ha? O susuko ka na? So yung babae, hindi siya nasuko, hindi siya natinag, no? But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel, no? Hallelujah. Then came she and worshiping him, saying, Lord, help me. Minsan pa, humingi siya ng tulong sa Panginoon. But he answered and said unto it, it's not to me to take the children's bread and to cast it to the dogs. No? Napakasakit pa. Hallelujah, na binanggit ng Panginoon na hindi marapat sa aso na ibigay yung pagkain para sa mga anak. No? Anong sagot ng babae? And she said, truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Nakita niyo yung faith?
Hindi kayang itaboy, mga kapatid. Faith makes way. Hallelujah. So nung nakita ng Panginoon, then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Ganong kadakila yung faith na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus Kristo, no? It makes way, no? From death unto life, laging ganon. Kaya maniwala kayo, mga kapatid, kung karamdaman lang yan, kailangan nyo naman nagumpay dyan. Dahil ang ating healing ay down payment ng rapture, no? Pag di ka naniniwala sa healing, hindi ka maniniwala sa darating ng Panginoon, no? Ganun lang kasimple. So, tuloy natin, Brad. Sa 2 Kings chapter 4 verse 21. And she went up and laid him on bed of the man of God, and shut the door upon him and went out. And she called unto her husband and said, Send me, I pray thee, one of young men and one of the asses, that I may run to the man of God and come again. And he said, Wherefore wilt thou go him today? It's neither new moon nor Sabbath. And she said, It shall be well, no? Yung asawa niya nababagabag, ngayon nagtatanong pa ulit ng mahirap na sagutin. Hindi mo na yan masagot, no, kung nandiyan ka sa circumstansyang yan, no? Hindi mo na din siya masasagot ng tama. Pero ang sagot ng babae, all is well. Laging all is well. Then she saddled an ass and said to her servant, Drive and go forward. Slack not thy riding for me, except I bid thee. Huwag kang hinto hanggang di ko sinasabi sa iyo. Di ba? Mandarin mo lang yung kabayo. So she went and came out to the man of God to Mount Carmel. And came to pass, when the man of God saw her afar off, and he said to Gehazi, his servant, Behold yonder, is that the Shunammite? Run now, I pray thee, to meet her, and say unto her, Is it well with thee? It is well with thy husband? It is well with the child? And she answered, It is well, no? Hallelujah, it is well. Patay yung anak mo. Patay na yung anak, it is well yung sagot. Pambira, no? Kakaiba. And when she came to the man of God, kasi ang nakausap niya pa lang, si Gehazi, sinalubong siya sa malayo. Dahil inutusan ni Prophet Elisha si Gehazi, salubungin mo yung Shunammite woman, mukha siyang na-troubled na. Tanungin mo kung mabuti ba siya, yung asawa niya, yung anak niya. So, nung nakalapit na siya kay Elisha, and when she came to the man of God, to the hill, she caught himself by feet. But Gehazi came near and near to thrust her away. And the man of God said, Let her alone. Diba? Lumalapit na yung babae kay Prophet Elisha, pero gusto siyang itaboy ni Gehazi. And the man of God said, Let her alone, for her soul is vexed within her. And the Lord hid it from me, and had not told me. So, yung Panginoon, tinago din sa prophet. Diba? Hallelujah. Hanggat hindi nire-reveal ng Panginoon, di ba? So, hindi to magic, hindi to telekinesis, no? Lahat according sa will ng Panginoon. Hanggat hindi pinapakita ng Panginoon, hindi mo malalaman. So, this goes to show na ganun yung way ng Panginoon, pinapakita dito, na yung propeta, wala siyang kayang gawin sa sarili niya. Not unless ipakita ng Panginoon, di ba? Then she said, Did I desire a son of my Lord? Did I not say, Do not deceive me? Sabi niya, di ba, hindi ko naman ninais na magkaanak, sabi niya. And then he said to Gehazi, Gird up thy loins, and take my staff, thine hand, and go thy way. If thou meet any man, salute him not. And if any salute thee, answer him not again, and lay my staff upon the face of the child. So, inutusan ni Prophet Elisha, si Gehazi na mauna na, no? Takbuhin mo na yung corpse ng bata, ipatong mo yung staff sa kanyang dibdib, no? At kung sino man babati sa daan, huwag mo nang sagutin. Dumiretso ka lang. And the mother of child said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And he arose and followed her. Hallelujah. And Gehazi passed on before them, and laid the staff upon the face of the child. But there was neither voice nor hearing. Hallelujah. Wherefore he went again to meet him, and told him, saying, The child is not awakened, no? So, ginawa na ni Gehazi yung instruction ni Prophet Elisha. Nauna na siya doon. So, paparating na sila Prophet Elisha, lumabas si Gehazi, sabi niya, hindi pa nagising yung bata. So, it's time na ni Prophet Elisha. When Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed. He went in therefore, and shut the door upon the twain, and prayed upon the Lord, no? Right.
So, sinarado ni Prophet Elisha. Tumangis siya sa Panginoon, no? Humingi siya ng tulong. And he went up and lay upon the child and put his mouth upon his mouth and his eyes upon his eyes and his hands upon his hand and he stretched upon himself upon the child and flesh of the child wax warm. So, nag-init yung bata nung pinatungan siya ni Prophet Elisha. Mata sa mata, di ba? Bibig sa bibig, kamay sa kamay. Then he saan mo tayo? Then he returned and walked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him, and the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon, no? Ibinalik yung buhay ng bata. Hallelujah! Dahil sa sa pananampalataya ng ina. Hallelujah! No, ito'y babae. Ito'y gintil na babae. Yung kaninang sinasample natin na tinawag na kaso ng Panginoon, Gentile din, no? Ito'y tumitipo sa atin, no? Dahil ano yung dakilang binigay sa atin ng Panginoon? Yung faith. Tayo'y sagana sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, gamitin nyo yung pananampalatayang binigay ng Panginoon sa inyo. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. And he called Gehazi and said, call the Shunammite. So he called her, and she was come unto him. He said, take up thy son. Then she went in and fell at his feet and bowed herself to the ground and took her son and went out. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, no? Hallelujah. Binalik ng Panginoon yung anak ng Shunammite woman. Hallelujah. Yung investment niyang, hallelujah, kakarampot na salapi, no? At effort. Hallelujah. Yung inspirasyon na mula sa maliit na bagay, lumaki, nadagdagan. Ang balik ng Panginoon, binigyan ng 12 years ng joy, no? Nakasama niya na yung bata. At pininsan pa pinatunayan ng Panginoon yung supernatural sa buhay niya, no? Napakalaking testament to. Di ba? Kung sa pamilya mo ito mangyayari nung time na yun, no? Gaano karaming mahal mo sa buhay ang kumako-convert na ito, di ba? Sa milagrong ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Hallelujah. Tapusin natin to, Brad, sa paragraph 66 to inspiration. Dito na po tayo magtatapos. Hallelujah. Sino po bang pinagpala sa gabing ito? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Dito na po natin to isasara. Notice, he went to the room quickly now. As we close, he went to the room where the baby was. He didn't know. He walked up and down the floor and up and down the floor. The people outside raging and going on. He walked up and down the floor, back and forth, until the Spirit anointed him real deep, no? So, nagpauli-uli din si Prophet Elisha, inantay niya yung Spirit ng Panginoon, no? He ran over and threw himself on that baby, put his lips against his lip, and his head against his head, his nose against his nose, his hands against his hands, and the Spirit of God come through him unto the baby, and like laying hands on the sick, or whatever more. And the baby sneezed 7 times and come to life. The woman inspiration was fading off. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, no? Hallelujah. Ang inspiration, pag ang inspiration galing sa Panginoon, galing na sa Panginoon, may sukli pa din. Hallelujah. Tinuruan ka ng Panginoon kung anong gagawin mo, tumugon ka lang. Hallelujah. Multiple folds pa, dumami pa lalo, no? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito'y pwede din natin itipo sa kaligtasan natin, no? Yung kaligtasan mo, hindi lang ikaw. Ay ang pangako ng Panginoon, pati yung mga mahal mo sa buhay, no? Napakalawak ng biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Kung naunawaan nyo lang, hallelujah. At alam ko, ipapaunawa sa inyo ng Panginoon dahil tapat ang ating Panginoong Jesus Kristo. Hallelujah. Sa Panginoon po ang lahat ng kapurihan. Hallelujah. Dito na po natatapos ang ating paksa. Pwede ba tayong umawit ng maiksing awitin bago ko ibigay sa ating mahal na pastor ang pulpito? Hallelujah. Pwede ba natin awitin yung When I'm Weak, He is Strong? Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Tried within myself to truly
come and open, trying to finish the work of God has begun. Thank you, Lord Jesus. I've had some disappointment. My dear son, know he sees, but maybe he's just trying to tell me that I'm strongest when I'm down on my knees. When I'm weak, he is strong. He turned to right what I made wrong, and His grace just picks me up another time. Though in my inabilities, His purpose is complete. Oh, when I fall, I hear Him speak. Oh, I'm strong when you are weak. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord, mga kapatid. Hallelujah. In secrets you have fought, and no one is aware of the times you've fallen under a load of deep despair. The thorns that never leave you, another trials begins. But these things that hold you captive will give glory to Him in the end. When I'm weak, He is strong. He turned to right what I made wrong. Oh, when His grace just picks me up another time. Though in my inabilities, His purpose is complete. Oh, when I fall, I hear Him speak. Oh, I'm strong when you are weak. Oh, I'm never alone. I can't fight this battle on my own. The Lord wants to be victorious through me. Though Satan tries to steal, oh, I will conquer deep. I yield to the Spirit and claim the victory. Oh, I'm strong when you are weak. For I'm strong when you are weak. Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Hesus Kristo, hallelujah, kami po'y taos pusong nagpapasalamat, Lord, sa iyong pagpapalang iginawad sa bawat isa sa gabing ito. Salamat, Panginoon, at minsan pa kami kinatagpo mo, kami kinausap mo ng napakalinaw, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong nahayag na salita, Panginoon, na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw ang liwanag ng aming paa, na aming inahakbang sa mundong ito, Lord, na napakadilim na mundong ito. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Lord,
na nagbibigay sa amin ng guidance, Panginoon, upang hindi kami maligaw sa sanglibutang ito. Hallelujah, Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya po, Lord, kami nagpapatianod lang at nagpapasakop sa iyong banal na, hallelujah, na iyong layunin sa buhay namin, Lord. Minsan pa, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na iginawad mo sa akin, Lord, na ako'y yung minsan paggamitin sa daluyang ng pagpapala para sa aking mga kapatid, Panginoon. Kung meron man akong mga nasambit, Lord, na salita, Lord, na hindi karapat-dapat, Lord, o hindi naayon sa iyong salita, Lord, patawanin mo ang iyong munting lingkod, Lord. Alam mo, ang desire ng aking puso, Lord, wala pong iba kundi pagpalain at mapagpala aking mga kapatid, Lord, maging kalakasan, hallelujah, to edify the body of the Lord Jesus Christ sa huling panahong ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kung meron pong hindi maliwanag, Lord, yung patuloy na ipahayag ang mga salita ng buhay sa aking mga mahal na kapatid. At kung meron pa silang katanungan, Panginoon, hallelujah, Ikaw rin, Panginoon, ang sumagot ng ito para sa kanila. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na napakainam na fellowship na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, at Ikaw ay narito. Ikaw ang aming guest speaker sa gabing ito. Sa aming mga gawain, Lord, Ikaw ay laging narito nangungusap sa amin. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Hallelujah, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papulit pasasalamat. Sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, name we pray for the glory of God. Amen and amen. Blessed be the name of the Lord. God bless you po, Pastor. God, hallelujah. Sino po ba ang pinagpala ng ating Panginoon? Hallelujah, ating pasalamatan muli ang ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Truly, brothers and sisters, hallelujah. To God be the glory. God bless you, Brother Abraham, hallelujah, for the blessed passage that the Lord had given unto us in this evening. Hallelujah. And the Lord was so good. He had been blessed us once again. I was blessed personally, hallelujah, for the message of the Lord, because hallelujah, it is the Word of God that give us inspiration. Hallelujah. It is the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga po, meron po tayong inspirasyon na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon kahit na napakaraming, hallelujah, pinagdaraanan, hallelujah, mataas man na bundok, rugged ways, o anuman, hallelujah, sa ating buhay. Hindi po natin yun, hallelujah, iniinda. Hindi po natin yun tinitingnan. Dahil ang focus natin, hallelujah, our faith is focused, hallelujah, our eyes is looking to the author and the finisher of our faith. Amen. Our Lord and Savior, Jesus Christ. Praise be to God. That hallelujah, truly that when the Word of God, praise be to God, bless your heart, hallelujah, it will give you an inspiration to do all things, hallelujah, according to the purpose and the will of the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga, praise be to God, I was blessed in this evening. Hallelujah. Remember, my brethren, yung about the Shunammite woman, mga kapatid. Pag meron na, hallelujah, dumarating man na anumang pinagdaraanan natin sa buhay, just look in this 2 Kings about the story of this Shunammite woman. Remember that they prayed it unto the Lord. Magkaanak sila. At matanda na sila, si Eli, yung husband ng Shunammite woman, hallelujah, doon dumating yung anak. And after that, after 12 years, hallelujah, same as, hallelujah, when the Lord asked, hallelujah, Isaac, amen, di ba? Same, di ba? Perfect ang word ng Panginoon, it is perfect, hallelujah. Nung dumating sila sa trials, hallelujah, kung minsan ang hinihingi ng Panginoon Diyos yung praise be to God, yung pinaka-presyo sa buhay. Kaya nga, give your best unto the Lord. Amen. Sabi nga in the book of the scripture, in the New Testament, twice it was written in the scripture, whatsoever that you keep, di ba? You shall lose it. But whatsoever you shall lose it, you will keep it. Kaya nga pag i-give up natin yung sarili natin sa Panginoon, you will have life eternal. Amen. From the Lord. Kaya nga, remember, my brethren, the Shunammite woman, ang mga sisters, wife natin, ang hirap nilang nagbuntis 9 months. Kaya nga, pagka nawala ang isang sanggol, hallelujah, hindi ko po yung experience, but I witnessed that when from my mother, when I'm still young child. Ay nakita ko yung magnitude, yung it is the deepest na kalungkutan sa isang nanay. I do believe you can understand, especially when you experience that personally. But the Lord is our comfort. Amen. Amen. Nagiging magaan ang lahat because the comforter that we had.
remember that He will never leave us nor forsake us even until the end of the world. So, nagpatuloy that Shunammite woman, mga kapatid. It was so, hallelujah, praise be to God. I was so blessed because that woman, hallelujah, even though that Gehazi had put the stuff of the prophet to the face of the child, still wala pa rin. Di ba? Ngunit hindi po, you cannot read in the scripture na meron nag-alinlangan sa kanila. Amen? Then when the prophet was already inside the room, hallelujah, nag-stress pa niya yung sarili niya, waiting for the inspiration from the Lord. Hindi naman kaagad-agad, di ba? The world cannot understand. Amen? But when the Lord is doing, hallelujah, His inspiration, His purpose for to anyone, prophet or to His children, it can't be understood by the world. But you have to continue because you are doing the perfect will of the Lord. And it is the Lord that is pleased, and it is the Lord that is glorified. Amen? Praise be to God. But the prophet, I remember, mga kapatid, when the Lord gave him an inspiration, di ba sabi nga it was hidden to the prophet, di ba? The Lord did not show to him that the son of the woman was died already on the middle of the day, di ba? And that's the prophet. The prophet, hallelujah, what was special, it is the gift, but the man, we are same. Right. Amen? Pareho lang. So it is not the word of the prophet, it is not the word of God, but word of man, but it is the inspired word of God that was given to the prophet in that age. That we receive. We are the benefactors. Tayo yung, kaya nga, enjoy natin the message. Di ba? Dapat tayong pinakamasayang tao dito sa balat ng lupa. Di ba? Dahil nasa atin ang life eternal. Nasa atin na yung deposit, healing. Amen. And the prophet said that we have to believe the divine healing, whatever it takes in our life. Because if we will not believe divine healing, hallelujah, how much more that we will believe the rapture. Amen. Kaya nga we have to claim every divine promise of God. We have to take faith in action. Kahit ano mangyari, Lord, pangako mo until profess, we have that sincere right of profession, then the word of God will, hallelujah, will come to pass in our life. Amen. And what the prophet said, I will not preach. I was only just the last part only. It was inspired to me. Hallelujah. And that 2 Kings. Hallelujah. That when the Lord had given him, hallelujah, the instruction, it was very unusual to the world. Amen. Kung titignan mo, bading ating propeta na ito, bakit pumatong siya sa bata, di ba? Yun ang criticism of the world. Di ba? But it is the inspiration of God that the world cannot understand. Unusual way ng ating Panginoon. Di ba? Eyes to eyes, mouth to mouth, hallelujah, yung arms niya, di ba? Nag-laid yung prophet doon. He followed the instruction of the Lord. Amen. Then what happened? Then, hallelujah, then it came to action. Because the inspired, hallelujah, the inspired prophet followed the inspired word of God. Amen. That comes to an action. Ganun din tayo. Kahit anong mangyari, mga kapatid, it is well with my soul. Di ba? Because we are inspired and we follow the inspired word of God, then, hallelujah, tutugunin, tiyak ng ating mahal na Panginoon, ano man ang desire ng ating puso. Unahin lamang natin lagi ang Panginoon. Lagi. Amen? What did David always been prosperous kingdom on every battles? He always set the Lord before him. If you seek the Lord diligently, amen, surely the Lord will answer the desire of your heart. Because the desire of your heart, it is even from God. For it is God which worketh in you both to will. That is your desire in your heart, and to do His good pleasure. Praise be to God. Amen. Praise be to God. Praise be to God. Let thank the Lord. Hallelujah. Pasalamatan muli natin ng mahal na Panginoon. Amen. So when the Lord asks us today, gawin natin ngayon. Huwag nating takbuhan. Dahil babalik din tayo ng Panginoon. Kahit na bumagyo man, babalik din tayo doon ng ating Panginoon. And the thing is that all glory, always, it is still all the glory always will be given back unto the Lord. Hallelujah. God bless you all, my beloved brethren. God bless Brother Abraham. And to God be the glory. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. And till we meet again, our brothers and sisters. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah.